Simbang gabi pagdiriwang sa pagdating ng manunubos. Alay kay Birheng Mariang matamis na ina ng ating Diyos. Kay agang nagsigising, kay agang nananalangin, kay agang nagdiriwang sa hatid na kaligtasan. Ang simbang gabi pagdiriwang sa pagdating ng manunubos. Alay kay Birheng Mariang matamis na ina ng ating Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang sambayanan na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Ayon kay San Mateo, ang rurok ng kasaysayan ng Israel ay ang pagsilang ng Mesiyas kay Jesus na tupad at nagkaroon ng kahulugan ang kasaysayang ito. Pumasok si Jesus sa masalimuot na kwento ng tao. Nawa matutunan din nating pahalagahan ang ating kasaysayan bilang mga taong naglalakbay sa lupa sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang. Hilingin natin na maitulad natin ang ating mga kalooban ayon sa kaloob ng Diyos kasama ni Maria na ating ina. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Samang makapangyarihan sa lahat.
mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Ng Diyos Ama. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makabayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tanan pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Biyaring Ina ng Diyos para sa aming kabutihan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Ako ang inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leyon ang iyong larawan. Muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday, liyong nahihimlay. Walang mangangahas, lumapit sinuman. Hawak niya'y setrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal. Ang tunay na haring dito'y magtatangan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman.
Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawaya ang kanyang ngalan ay huwag nang malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Karunungan ng may kapal, tanang iyong pangasiwaan, halina't kami turuan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pasimula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon si Rahab. Kay Rahab si Bus, at naging anak naman ni Bus kay Rus si Obed. Si Obed ang ama ni
Hese na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Rehoboam. Si Rehoboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Uzias. Itong si Uzias ay ama ni Jotam, na ama ni Akas, at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Hoseas. Si Hoseas ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon, naging anak ni Jeconias si Salathiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim. Si Eliakim ang ama ni Azur. Si Azur ang ama ni Sadok, na ama ni Akem. Itong si Akem ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 ang saling lahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia, at 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyo, mga kapatid. Ano kayang mensahe ng pagbasa ngayon, no? Kasi puro pangalan. Para tayong nanood ng pelikula, di ba? Pagkatapos makikita mo lahat ng pangalan. Kung sino yung mga karakter at sino yung mga gumanap, no? So ibig sabihin ay mayroong istorya na napanood. Ngayon, may mga kilala ba kayo dito sa mga nabanggit na mga tauhan? Sino-sino at ano ang ginawa nila? Siguro dahil ilang ulit na sinabi, pangalan ni David, ni Abraham, no? Pagkatapos yun sa bandang dulo, si Jose at si Maria, no? At si Jesus, no? So ano ang ibig sabihin nito? Sabi ko nga kanina, kapag nanonood tayo, makikita natin sa bandang hulihan yung mga pangalan. Saan natin makikita ang karamihan ng mga pangalan nating narinig? Sabi dito sa ang mabuting balita, sa simula ng mabuting balita ng Panginoon. Ibig sabihin, kung may nagsisimula, may natapos, no? So ibig sabihin, mga kapatid, yung pinahayag na mga pangalan mula kay Abraham. Saan natin makikita si Abraham? Sige nga, kung kayo ay nagbabasa ng Biblia, saang aklat yan? Bibigyan ko ng maagang regalong pakmasko pagka may 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Saan ba kukuha yan? Ano ba ang pag pinag-usapan natin ay ang Biblia? Yan ay nahahati sa dalawang malalaking bahagi. Ano-ano yun? Ano-ano yun?
lumang tipan at bagong tipan. Saan nagsisimula ang lumang tipan? Anong aklat? Genesis, no? Yung iba, ay, tama. Magbasa nga kayo ng Biblia, magkaroon ng Biblia sa bahay. At yung tinatanong ko kanina, si Abraham, sa natin makikita sa unang aklat ng lumang tipan sa Genesis, no? Sa Genesis. At saan natatapos ang lumang tipan? Kung ang pinag-uusapan natin ay katapusan at pinapahayag na kung sino-sino yon, natatapos yan sa aklat ng mga propeta, sa kay propeta Malakias, at lilipat na sa bagong tipan na nagsisimula sa ating mabuting balita mula kay San Mateo, no? So ibig sabihin, mga kapatid, napakahalaga po ng ating binasang mabuting balita sa ikalawang gabi ng simbang gabi. Bakit? Sapagkat ang gustong mangyari ni Mateo, maunawaan natin na ang lumang tipan at bagong tipan ay magkadugtong, iisa. At para saan yan? So ibig sabihin, ang ipinahayag po natin, kumbaga, ay buod, no? Buod ng lumang tipan. At mahalaga na mauunawaan natin ang lumang tipan sa pamamagitan ng bagong tipan. At ang lahat ng sinasabi sa bagong tipan ay patungkol sa kanino? Ang ating ipagdiriwang sa darating na Pasko kay Hesukristo. Kaya nga sinasabi dito na ang dulo dito ay patungkol kay Jesus, sapagkat ang lahat po ng sinasabi sa lumang tipan ay nagaganap, nagkakaroon ng katuparan sa ating Panginoong Jesus. So ibig sabihin, ang Biblia ay buong aklat ng ano? Buong aklat ng ano ang Biblia? Patungkol yan saan? No? Kay Hesukristo, kasaysayan ng kaligtasan, no? Yun po ang gustong ipahayag sa atin ngayon, na kaya ipinahayag dito yung lahat ng mula sa Genesis hanggang sa dulo ng lumang tipan patungo sa ating Panginoong Hesukristo na siyang magbubukas ng bagong tipan. Kaya yung narinig natin mga pangalan ay parang sinasabi sa atin na ito lahat yon sa lumang tipan, paghahanda para pagdating ng tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus. Na ano ba ang nangyari sa lumang tipan bago kay Abraham? Ano yung sinasabi sa Genesis? Tingnan nyo yan mamaya, chapter 5 verse 1. Ito ang lahi ni Adan. Katulad ng pagsisimula dito sa ating binasa, ito ang lahi ni Hesukristo. Na anong ibig sabihin nun? Bakit pinagtapat niya? Bakit iisa yung sinasabi? Na ang pagdating ng ating Panginoong Hesus, kaya nga pag i-translate natin yung genealogy o yung lahi, no, ng angkan na pinagmula ni Jesus, ang sinasabi sa atin ay mayroong isang pagbabago.
magkakaroon ng bagong nilalang. Kaya si Jesus ang tinatawag na bagong Adan, ang panganay sa mga bagong nilalang. So naintindihan na po natin unti-unti, no, na ang pagdating ng Panginoong Jesus, sabi nga, ay babaguhin ang lahat. At yun ang kaniyang misyon, no? Dahil ang unang nilalang ng Diyos ay nasira dahil sa ating kasalanan. Kaya dumarating ang bagong Adan. At ano daw ang kanyang pangalan? Kasi ang Adan, ang ibig sabihin niyan, lupa, no? Lupa. Ibig sabihin ang tao ay marupok, mahina, nagmula sa alabok. Ibig sabihin ng Adan, alabok, lupa. At ano ang ibig sabihin ng pangalang Jesus? No? Anong ibig sabihin ng pangalang Jesus? Ang Diyos ay magliligtas. Yan po ang ibig sabihin. Yosua, tagapagligtas, no? Kaya saan ililigtas? Dahil nung ang tao ay lalangin, yung sinasabi kong mula sa Genesis chapter 5 verse 1, na ang tao, no, ito ang aklat ng lahi ni Adan, at siya ay ginawang kalarawan ng Diyos. Ngayon naman, ang sinasabi sa atin na si Jesus ay mula sa lahi ni Abraham at ni David, na ano naman ang nangyari nang ang Diyos ay magkatawang tao? Ang Diyos ay naging kalarawan ng tao liban sa kasalanan, no? Kaya ano yung sinasabi sa atin? Na si Jesus ay tinatawag na Kristo. So yun po ang mga tatandaan natin. Pangalang Jesus, tagapagligtas. Pangalawa, siya ay tinatawag na Kristo. Anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin nun? Mahalaga po na makita natin na sabi dito sa unahan, ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Mahalaga yung dalawang pangalan na yon, no? Na ibig sabihin, kapag pinag-usapan ay si David, sino siya? Siya ay isang hari na pinagmula ni Jesus. Ibig sabihin, ang dumarating ay isang maharlika, mahalagang tao. Kaya makikita natin, makalipas na ang napakaraming taon, siya lamang ang tao na patuloy na ginagawa ng aklat at hindi nakakalimutan. At kilala sa buong mundo makalipas man ang 2,000 taon. Yung ibang mga tao na sumikat noon na kilala, wala na, hindi na nating kilala, no? At anong ibig sabihin? Bakit siya ay nagmula sa angkan ni Abraham? Sapagkat ang pangako kay Abraham, siya ay magkakaroon ng anak, no? Na mas higit pa, hindi mabibilang sa dami ng buhangin sa dalampasigan at sa mga tala sa kalangitan. Ibig sabihin, si Jesus ay kasama ng sangkatauhan, naging kapwa natin, tinatawag na Emmanuel. Ang Diyos ay sumasa atin, no? Naging kapwa natin, naging isang taong katulad natin. At siya ang pinili ng Diyos, ang isinugo upang maging isang magaling na mandirigma katulad ni David, sapagkat si David ay isang magaling na mandirigma. Pero ang kanyang gagawin ay hindi sa pamamagitan ng
ang kanyang pakikipaglaban ay hindi sa pamamagitan ng tabak ng espada, kundi ano ang gagamitin niya. Siya rin ang tinatawag na anong tawag sa kanya? The suffering servant of Yahweh. Na ibig sabihin, upang talunin niya ang bunga ng kasalanan, ang kamatayan, siya ay magpapakasakit at mamamatay sa krus. No, sapagkat ang pinili ay isang pari, isang propeta at isang hari. At siya lamang ang nakapag-alay ng lubusan ang kanyang sarili. Kaya ang atin pong Adbyento ay paghahanda para sa espiritual. Ihanda ang ating puso at kaluluwa sa pagdating na Jesus, no? Sa ating puso na siya dadating, isisilang. At mahalaga na tayo ay karapat-dapat na isilang si Jesus sa ating puso at kaluluwa. Kaya marami ang nagsasabi nung kahapon, anong linggo, tinatanong ko yung mga tao, ngayon po ay linggo ng kagalakan, kasiyahan, gaudete. Kayo ba ay masaya ngayon? Ang lakas-lakas nung narinig ko, hindi po. Bakit? Bakit? Ang paghahanda natin, ang inaasahan natin, puro material na bagay. Nakakalimutan natin na ang pagdating na Jesus ay para sa ating buhay espiritual, na iligtas tayo sa kasalanan. Yun ang nakakalungkot. Naging ang pagdiriwang ng Pasko ay nabahira ng materialismo, no? Mga bagong damit, bagong gadget, kung ano-ano pa, masasarap na pagkain, mga party. Nakakalimutan ng magkumpisal, humingi ng tawad sa Diyos, makipagkasundo at makipagkasundo rin sa kapwa. At yun ang kailigayahang gustong ihatid sa atin ng Panginoon sa araw ng Pasko. Aanhin po natin ang masasarap na pagkain, no, panapagsasaluhan, lalo ngayon, buong pamilya lang, wala mga bisita. Kung kayo mismong sa loob ng bahay, hindi nag-uusap, hindi nagpapatawaran, hindi nagkakasundo, nasaan yung ligaya? Kaya nga sinasabi sa atin na dumarating ang Mesiyas, ang tagapagligtas. Kaya kung nakikita mo na ikaw ay makasalanan, magsaya ka, sapagkat ang dumarating ay ang magpapatawad sa ating mga kasalanan at ipagkakasundo tayo sa Diyos, o kung matanggap natin ang biyayang ito ng pagpapatawad, tayo rin ay makapagpapatawad at makikipagkasundo sa ating kapwa, lalo tigit sa ating pamilya, sa ating mga kasamahan sa bahay. At ito ang maghahatid sa atin ng kaligayahan sa araw ng Pasko. Ibig sabihin, ipinapaalala po sa atin na tayo ay magkaroon ng tunay na diwa ng panahon ng Adbyento. Paghahanda para sa pagdating ni Kristo, para sa ating buhay espiritual, para sa ating kaluluwa. Na ito yung maghahatid sa atin ng tunay na kaligayahan, ng kapayapaan sa ating puso, no? Kaya hingin natin na tunay na ang dumarating ay matanggap natin ang ating tagapagligtas, na siyang magbibigay ng liwanag sa atin kaluluwa, na maging karapat-dapat sa pagdating ng Panginoon sa araw ng Pasko. Magsitayo na po tayo. Magpasalamat tayo sa Amang nasa langit at patuloy nating isuko sa Kanya ang ating
kinabukasan sa harap ng mga pagsubok at pagbabago sa ating buhay. Buong pagtitiwala tayong manalangin. Sa bawat panalangin, ang isasagot po natin, Panginoon, kupkupin mo ang iyong bayan. Upang puspusang manghikayat ang simbahan sa lahat ng tao para magsisi sa kanilang mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kupkupin mo ang iyong bayan. Upang ang mga pamilyang nag-aalitan ay makadama ng ligayang dulot ng pagkakasundo at pagkakaisa ngayong panahon ng Adbyento. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kupkupin mo ang iyong bayan. Upang matagpuan ng mga pamilya ang awa bilang instrumento ng kanilang pananampalataya sa pagsagot sa kanilang mga suliranin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kupkupin mo ang iyong bayan. Upang ang aming pagdiriwang ng Misa de Gallo ay mailapit kami sa aming pamayanan at parokya upang sama-sama kaming lumago sa pag-ibig sa Diyos at kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kupkupin mo ang iyong bayan. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kupkupin mo ang iyong bayan. Ama, niloob mong isilang ng Birheng Maria ang iyong anak na si Jesus. Naway masundan namin ang kababaang loob ni Kristo na siyang naghatid ng kaligtasan at kapatawaran sa aming mga kasalanan. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha ng sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, naritong aming may aalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito, para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha ng sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may aalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa, upang siya na iniluwal ni Maria, nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen,
ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, ang pagsusugo mo sa Kaniya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahanda namin ang maligayang araw ng kaniyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makakaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan. Uspos ng luwalhati ang langit at lupa. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa may maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago siya pinahirapan at nagpakasakit, kinuha niya ang tinapay. Tumingala siya sa langit sa iyo, Ama, pinuri ka at pinasalamatan. Hinati niya yun, iniabot sa kaniyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Tumingala siya sa langit sa iyo, Ama, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya yun sa kaniyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na'y bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ito ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbaang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, Broderick na aming tagapangasiwa, at lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ni Maria, Birheng Ina ng Diyos, ng kabiyak ng kaniyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig nito ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amahan, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nakagagaling ng mga utos at ng mabathalang aral at turo ni Jesus, ihayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyo ang kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pangkaluluwang pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalan sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat
at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na, at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Come, thou long-expected Jesus, born to set thy people free from our fears and sins. Release us, let us find our rest indeed. Israel's strength and consolation, hope of all the earth, thou art dear desire of every nation, joy of every longing heart, born thy people to deliver, born a child and yet a king, born to reign in us forever. Now thy gracious kingdom bring, by thine own eternal Spirit, rule in all our hearts alone. Bind thy all-sufficient merit, rise us to thy glorious throne. Jesus Christ, you are my life. Hallelujah, hallelujah. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Hallelujah. Tu sei via, sei verità. Tu sei la nostra vita, camminando insieme a te, brevemente per sempre. Jesus Christ, you are my life. Hallelujah, hallelujah. Jesus Christ, you are my life, you are my life, hallelujah. Sira cogli nell'unità, reionente nell'amore, nella gioia denanziate, cantando en tua gloria. Jesus Christ, you are my life. Hallelujah, hallelujah. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Hallelujah. Nella gioia camminerem, portando un tuo Vangelo, testimoni di carità, figlio Dio nel mondo. Jesus Christ, you are my life.
are my life. Hallelujah. He called us to the water of life. He poured His love into our heart. Jesus coming into our heart. Glory to God forever. Jesus Christ, You are my life. Hallelujah, hallelujah. Jesus Christ, You are my life. You are my life. Hallelujah. Jesus Christ, You are my life. Hallelujah, hallelujah. Jesus Christ, You are my life. You are my life. Hallelujah. Jesus Christ, You are my life. Hallelujah, hallelujah. Jesus Christ, You are my life. You are my life. Hallelujah. You are my life. Hallelujah. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kaniya ay magpagindapat naming paglingkuran ang pagganap sa kalubong kaligtasan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa patalastas. Ito po ang mahalagang paalaala para sa maayos at ligtas na pakikilahok sa mga dadalo sa misa ng simbang gabi. Hindi papayagang pumasok ang mga magulang na may dalang bata. Ang makapasok lamang ay ang nasa edad 18 hanggang 65. Magdala ng sariling alkohol, ballpen at payong para sa mga nasa labas at panatilihing magsuot ng face mask at face shield. Igalang ang mga nagpapatupad ng health protocols, ang mga pulis, mga volunteer marshals at barangay tanod. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Iyukungin niyo mga ulo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kaniyang pagdating, at siya rin nawang pumuspo sa inyo sa pagpapala, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong mananubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.
O mga kasama, halina, halina, mag-alay ng panalangin at dalawin, halina, halina, ang sanggol ng Inang Birhen. Maghanda-handa sa pagdiriwang ating gagawin at sikapin ding mapagmahal ang damdamin natin, at lahat tayo ay dapat magtatag ng mataimtim nang tayo'y pagpalain. O mga kasama, halina, halina, mag-alay ng panalangin at dalawin, halina, halina, ang sanggol ng Inang Birhen.